Pero si Senator Ping Lacson na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Giit niya, Executive Department has... Ayan o, tinan mo, Executive Department, Malacanang. Ang ino-honor daw, si Gatchalian. Ilang piraso lang ba yan? Kung magbobotohan tayo ngayon, kung magsasurvey tayo ngayon, titingnan natin yung mga comment section ng mga balita sa social media ngayon. Sa tingin ninyo, ilang piraso lang yan? Yung mga nagsasabi, Executive Department. Sino yung Executive Department? Si Claire Castro tsaka si Bongbong Marcos? Former Senate President. Matakin mo, the Executive Department, yun pa ginamit mo, Ping Lacson. Negative 15 nga ang trust and approval rating niya. Nitas maniniwala ang taong bayan. Lalong-lalo na ikaw, naniwala ka dyan. Wala ngang tiwala ang taong bayan sa kanya, negative 15, tapos naniwala ka, Ping Lacson. Tanga ka ba? Magandang araw, mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube boss, D at your service. Magandang araw, magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga banateros na nanonood ngayon. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Buhay pa ba kayo? Ano na? Tawan-tawa na ba kayo sa nangyayari sa bayan natin? At nandito na naman tayo para pasakatin ng ulo, isip, puso at kaluluwa ng lahat ng mga tanga sa Pilipinas. Lahat ng mga bobo, inutil, mga gunggong, mga abnormal, mga banal-banalan, bait-baitan, mga malalambot ang puso, malalambot ang tuhod, mga bait-baitan na pinanganak sa sabsaban, ganyan, mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, sweetik, salot, putok sa buhin, dot pala manin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, adik, pusher, kawaran, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnapper sa pamahalaan, mga tanga-tangang mga hinalal ng bayan, lahat ng mga mandarambong, mandurukot, man-uumit, mambubudol, sinungaling, mga impacto, maligno, masasamang espiritu, diablo, kampon ng demonyo, Judas, Barabas, Satanas, Hestas. Ano na? Oh, mga bossing ha, yung mga hindi pa po yung mga nanonood dito ngayon na hindi pa po nakakapag-follow, subscribe sa ating channel, mag-follow at subscribe na po kayo dito sa ating channel, sa ating mga Facebook pages. At syempre sa Boss Dada 2.0, Boss Space Dada 2.0. Manood po kayo ng mga videos natin dyan. Buhay pa ba kayo? Ano na? Oh, na-miss nyo ba ako? Panoorin nyo pa rin yung mga ina-upload ko, kasi mga ina-upload ko para mag-updated pa rin kayo sa mga nangyayari. Hindi lang tayo nakapag-vlog this past few days dahil medyo naging busy lang tayo, but now we are back. We are back, mga bossing, para reaksyonan ng mga balitang mga bali-balita nitong mga nakaraan. Diyos mio, nagkaroon kahapon ng meeting. Tangina niya, meeting. Hayop yan. Akala ko ba, hearing yan, yabang-yabang mo pa, Erwin Tulfo. Magkita-kita tayo sa magkita-kita tayo sa hearing, magkita-kita tayo sa Blue Ribbon Committee hearing, totoong Blue Ribbon, tapos tangina niyan. Biglang naging kwentuhan lang pala. Nagpatawag ng meeting, ng hearing para mag-meeting. Nag-reunion dun yung mga tanga-tangang mga senador. Kasama yung mga inimbitahan nilang putyang ina niyan. Sino lang naman nagpunta? Napahiya na naman to si Erich Tulfo, yung pugante sa Amerika. Yung senador natin na nanloko sa Amerika, na tumakbo, umuwi dito sa Pilipinas. Tinakbuhan yung kanyang kaso doon. Galit na galit ka kaya kay Bato de la Rosa, may kaso siya sa ICC, pero ikaw, yung kaso mo sa Amerika, tinakbuhan mo na, nagtatago ka na dito, subukan mo bumalik sa Amerika. Swindler kang, hinayupak ka. Oo, eto na nga mga bossing, nagkaroon ng consultative hearing. Kalinaw-linaw, bigla nilang binabago talaga yung mga rules, Bigla silang nagiging ganon, nagbabago-bago yung mga rules. Una, hearing, tapang-tapang, galit na galit. Gigil na gigil, kukwelyuhan. Pagka nagganda kayo ulit ng hearing, pupunta ako dyan, pasampal-sampalin kong mga usaa. Kukwelyo, Panginoon tong yabang-yabang nito, akala ko ba pinoprotektahan nyo yung mga, yung mga pobreng mga Pilipino, pinoprotektahan nyo, tagapagtanggol kayo ng mga, ng mga naaapi. Bakit nang aapi ka?
Erwin Tulfo, ha? Naapi mo yung mga taga-USAA. Kapal-kapal ng mukha nito. Kala mo naman, minagawa na sa bayang Pilipinas ang hayop na ito. Wala namang ginawa ito, kundi ano lang naman, makiride lang naman sa kung sino ang kung sino ang nasa kapangyarihan, kupal ka. Hindi, halatang-halata naman si Erwin Tulfo eh. Halatang-halata naman siya. Kasi nga, di ba, naikukwento naman natin sa inyo. Dati yan, nag-falsify yan ng dokumento. Oo, para siya ay maging Amerikano. O, tapos nagsilbi pa yan sa nagsilbi pa yan sa army sa Amerika. Tapos nung nalaman na nanloko siya, nung nalaman na nang scam siya, bumalik yan dito sa Pilipinas, tumakbo yan. O, kasi kakasuhan yan sa Amerika dahil nga sa pandurugas niya. Tumakbo yan dito. O, tapos nung tumakbo yan dito, syempre alam niya na yung mga Duterte, hindi yan magpapasupil sa mga Amerikano. O kung sakali man, kung hingin siya ng Amerikano, sigurado hindi siya ibibigay ng mga Duterte dahil hindi naman nagpapasailalim ang mga Duterte sa mga sa mga Amerikano eh. O siguro kaya ganun, ginamit niya yung mga Duterte para kunyari nagtatanggol siya sa mga Duterte para in case i-push ng Amerika na siya ay extradite, hindi papayag ang Pangulong Duterte kaya sumipsip-sip yan. O yung problema nung siya ay nag-apply bilang DSWD secretary nitong panahon na ni BBM. Syempre doon kakampi rin siya kay BBM dahil nandoon na kapangyarihan eh. So nung kumampi siya kay BBM, ayan na, nag-DSWD secretary, na hindi yan na-confirm. Hindi po yan siya na-confirm, mga bossing. Bakit? Kasi nga, tinan mo ha, nag-a-apply ka bilang DSWD Secretary, Department of Social Welfare and Development. Ano yan? Trabaho niyan. Nangangasiwa yan sa welfare ng mga kabataan, ng mga magulang, ganyan, pamilya na naghihirap, di ba? DSWD. So, kalimbawa, meron isang babae na medyo bata pa, tapos naabuso siya, kahit na anong klaseng pang-aabuso yan, nandiyan yung DSWD. O yan yung in-apply niyang posisyon. At nung in-apply niya yung posisyon na yan, alam niyo kung bakit hindi siya na-confirm? Bukod sa Amerikano siya, bukod sa hindi siya Pilipino, kasi meron mga kumakalat na mga birth certificates nung mga naging anak niya, isa sa mga naging anak niya. O, tapos ang nakalagay na citizenship niya doon ay Amerikano. So, Amerikano siya. Paano naging senador ng Pilipinas siya? Hayop na yan. Kaya siguro siya sunod-sunuran. Kaya siguro siya parang aso na kahit isang taon pa lang siya sa serbisa, sa pagiging senador, yung yabang-yabang na niya. Kasi kailangan niyang gawin lahat. Kahit na nakakahiya, kahit na mukha na siyang tanga, kailangan niya mag-angas. Kasi nga, baka bawiin yan sa kanya. O hindi ba baka bawiin sa kanya bigla, baka biglang Comelec, merong reklamo tungkol dito sa ulol na ito. O i-activate mo, baka biglang ganunin, hindi na siya senador. Pag di na senador yan, magiging patay gutom na ulit yan. Kasi paano naman yumaman ng sobra yan, di ba? Di ba kayo nagtataka, paano yumaman ng sobra yan? Mantakin mo, nag-apply yan siya bilang DSWD secretary. Tapos may 10 siyang anak sa iba-ibang mga babae. Taas ang dahilan lang niya, kabataan daw niya yun, karupukan ulol, kalibugan yan, hindi karupukan yan. Putang ina, para rin kayo si Arnold Clavio. Di ba si Arnold Clavio, yung di umanong si Sara Balabagan, kino-cover niya si Sara Balabagan, galing ng abroad yan kasi nagkaroon niya ng kaso sa ibang bansa, tapos nauwi yan dito sa Pilipinas. Putsang inakala mo binabantayan si Sara Balabagan, yung pala bantay sa lakay. Nabuntis yung bata. Minor de edad pa yun nun eh. Walang hiya na yan. Kunyari, bait-bait yun pala. Putsang ina, gusto sumundot. Kaya baka ganyan din yan. Siyempre, Tulfo yan eh. Baka maraming maraming mga humihingi ng tulong. Baka yung mga humihingi ng tulong, tulo ang ibinigay nyo, ha? Joke lang po. Masyadong pikon. Pardon my French. Hindi ba ganyan siya? Pardon my French. Diyos ko po, apakayabang. Akala mo kalinis-linis na tao. Hindi ba 10 ang anak mo sa iba't ibang mga babae, tapos mag-a-apply ka bilang social welfare and Department of Social Welfare and Development, yung welfare ng mga kabataan, ng mga minor de edad, ang pamumunuan mo, tapos putang ina, manyakis ka. Hindi na, sobra naman yan. 10 ang anak sa iba-ibang babae. Putsang ina, kung hindi manyakis ang tawag nyo dyan, anong tawag nyo dyan? Aso? Hayop yan.
Oh. Di ba? Yabang-yabang. So, kukwelyuhan daw, ganito, ganyan. Kinagat ni Robin Padilla yung hamon niya. Di ba? Yabang-yabang niya, kakawelyuhan ko yan. Sasampalin ko, papipilahin ko, sasampalin ko yan kung ayaw ng usaa. Ako mismo, wala akong pakialam. Senate President ka, o ganito ka, o ganito ka. Wala akong pakialam. Kikwelyuhan kita, kakalad ka rin kita palabas. Putang ng tapang, no? Kala mo, nakapatay na ng tao eh. Sabi ko nga, wala pa akong nakita, nakilala, nakinwelyuhan netong mga ano na ito, na mga tulpo-tulo brothers na ito. Pero tulpo na nabugbog, meron na. Babae pang gumulpe, anak ng tinapay yan. Tapos, di ba, nung nakita nyo, nung ginulpe, yung kuya nila ng babae, mag-asawa, si Raymar, tsaka si Claudine. Galit na galit yung mga tulpo. Magkikita tayo, hindi kami papayag. Ano ngayon nangyari? Ganun din, dito kay Trillanes, di ba? Binaboy-baboy sila ni Trillanes, lahat silang mga tulpo. Binaboy-baboy sila sa Senado. Tapos ngayon, ano na? Di ba sabi nila, balang araw magiging senador. Naging senador, ano na? Walang iya, wala na, kakampi na nila si Tililing. Ina nyo, wala kayong mga paninindigan, kayong mga tulpo kayo. Tapos na kayo. Tapos na kayo, ito na ang huling pagkakataon ninyo. Wala na pinakita nyo sa taong bayan na ginagamit nyo lang talaga taong bayan. Yan si Rapi Tulfo, yung kanyang Rapi Tulfo in action. Ano ba ginagawa niyan? Ano ba mga tinutulungan yan? Ang tulong lang naman yan, nagbibigay lang naman ng mga financial na tulong yan. Tapos pipilitin nila yung isang tao na maghahabla, tapos papabayaan nila hanggang dulo. Meron silang yung isang bata na nagreklamo siya sa isang ospital. Tapos sabi nila, wag ka makipag-areglo, ituloy mo yung kaso. Yung bata na yon, iniwanan nila sa ere, nakulong pa yun. Naipakulong pa yun ng ospital na inireklamo niya. Ganyang kaluko-luko yung mga tulpo na yan. Pakikinabangan ka ng mga yan. Pag mayroon kang problema, pag yung problema mo medyo nakakatawa, pag tatawanan ka pa niyan online, pag lalaruan kayo, pakakantahin kayo, di ba? Pag may mag-asawa na na nag-aaway, kantahan mo siya para magkabati kayo. Di ba? Gagawin mo naman. Pag lalaruan ka, tapos mag-views ka. Syempre, maraming mga taong sumusuporta sa kanila. So, mag-views ka ngayon. Ang laki ng kinita nila dun sa video na nandoon ka. Magkano lang binigay sa'yo pang sogo? Ganyan, scammer yan, mga ganyan. Scam yan. Parang si Francis Leo Marcos lang din yan. Na manghihingi ng pera, kunyari tutulong, tapos ang itutulong bahagya lang. Tapos mas malaki pa yung kinita niya kaysa doon sa itinulong niya. Ganyan din yan sila. Gaano karami ang mga views ng mga videos nila mula noon hanggang ngayon. Paulit-ulit kumikita pa yan sa social media at saka sa YouTube. Yung mga tao ba na nandiyan? Yung mga tao ba na subject nila sa kanilang mga videos? Ano mga tulong na naibigay nila? Natulungan ba nila ulit yan? Kahit na kumikita na yung mga istorya. Yung mga istorya nila mismo na nandiyan sa nagkalat dyan sa social media, ginagawa pa mga reels. Kanilang binigay 5,000. Tapos ang kinita milyon-milyon. Ano yan? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, paano ba nagsiyaman yan? Paano ba yumaman yan? Si Rapi Tulfo, broadcaster man lang yan. Kung lahat ng broadcaster nagiging ganyang kayaman, wala na magpupolitika. Magbo-broadcaster na lang. Yan Erwin Tulfo, ganun din naman. Di ba sinabi niya dahil sa kahirapan ng buhay, meron na siya mga pinapadaya pero nanduga siya sa Amerika. Nagaging sundalo siya doon tapos tumakbo siya dito sa Pilipinas. Nakakuha ba siya ng Golden Buddha sa Amerika para pag uwi niya dito, mayaman na siya kagad. Kita mo gaano kaya, paano mo bubuhay yung 10 anak kung wala kang sandamukal na kayamanan, hindi ba? Saan galing yung kayamanan yan? Broadcaster man lang yan, saglit lang din naman naging broadcaster yan. Saglit lang din naman naging kung may mas malalaki naman mga broadcaster sa kanya noon dyan sa ABS-CBN nung naging reporter yan. Paano naging ganun kayaman yan ngayon? Saan galing ang pera niyan? Style nyo bulok. Ngayon bakit ba natin sinisilip yung mga ganyang mga gawain ninyo? Kaya natin sinisilip yan kasi putsang inunuknukan kayo ng yabang. Kayong dalawa magkapatid, akala mo kung makaasta kayo dyan. Akala nyo kayo may-ari ng Senado. Pero ang hindi nyo alam, kaya kayo ang pinagsasalita, kayo ang ginagawang attack dog. Kasi nga, sirang-sira na si Lacson, sirang-sira na din si Tito Soto. Durog na sila, lalong-lalo na sa social media at wala nang naniniwala sa kanila. At bistadong-bistado na sila na pinotektahan talaga nila yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan na mga, ewan ko kung makatanggap ba ng pera yung mga ulul na yan. Pero tumalikod na sila sa kanilang prinsipyo sa ngalan ng mapagtakpan lamang yung kanilang mga prinsipal. So eto na ngayon. Dahil hindi na sila pinakikinggan dahil naghanap sila ng mga tanga sa kasamahan nila.
Sinubukan nila si Risa Ontiveros. Tanga si Risa Ontiveros, pero hindi siya kasing tanga nyo. Si Bam Aquino, matalino man din yan. Hindi yan siya magpapabola kay Ping Lacson at saka dyan kay Tito Soto. Si Kiko Pangilinan, lalo na wala namang bayag yan. Hindi naman kaya makipag-ululan yan ni Kiko Pangilinan. So maghahanap sila ng mga bobo sa grupo nila. Sino yan? Si Gatchalian, Erwin Tulfo at saka Rapi Tulfo. I-activate nila yung mga tanga na yan kasi may mga pangarap yan eh. Tapos ngayon sila yung magsasalita. Hindi nyo ba napapansin? Kung ako kasi si Erwin Tulfo, mahihiya ako, sir. Hindi pwedeng. Ako kasi 1 taon pa lang ako na senador, magyayabang na ako dito. Wala naman ako napatunayan. Buti sana kung katulad ako ni Marcoleta na ang tagal-tagal na sa Congress bago naging senador. Pwede na ako mag-angas talaga. Pero yung 1 term lang ako dyan, ilang taon lang ako dyan sa Congress, tapos napunta ako dito sa Senado, tapos magyayabang na ako. Hahamunin ko yung mga matatagal ng senador, lalong-lalo na yung mga abogado. Mapapahiya ako. Kita mo. Ganyan ka yan, bipolar yan si Erwin Tulfo. 'Di ba nung una, bend the law. We should bend the law. The people is greater than the law. 'Di ba? Putsang inang yan. Kita mo, nag-sorry, apologize. Ngayon ganun na naman. Kukwelyohan. Tapos yung sinabi ni Robin Padilla, bay maganda, a-attend ako diyan. Wag ka nang dumiretso sa usaa, ikaw na mismo, kwelyohan mo ako. Nabakla kay Robin Padilla, yan ang totoong bad boy, putang inang yan. Yan ang totoong siga, putya, nakulong yan. Nakulong yan ng ilang taon dyan sa Bilibid, putya, hindi lang sa mga city jail, Bilibid. Kumbiktado na kriminal yan noon, na-pardon lang yan. Kaya yan ay nakalabas, na full pardon lang yan, kaya yan nakatakbo ng senador. Subukan mo, Erwin Tulfo. Nakwelyuhan si Robin Padilla, putang ina yung botox mo, yung pinapa-inject mo sa mukha mo, kaya antigas na ng mukha mo. Tingnan natin kung hindi mawarak yan. Dahil pumalag si Robin Padilla. Kaya ayan, nag-apologize si tanga. Kaya bang yabang. Pakinggan natin itong balitang yan na nag-apologize siya. Kala mo kasi lahat kaya nilang takutin. Hindi nyo kami kayang takutin. Pakinggan natin to mga bossing ha. Wait lang. Ayan. Nag-apologize ang tanga. Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaa-aresto sila. Giit ng senador. Alam mo, ito yung sinasabi natin na when emotion is high, intelligence is low. Ito, laging mataas ang emosyon at lagi ring mababa ang talino. Lagi ring nagkakamali. Yan ang gusto nyong Blue Ribbon Chairman, Committee Chairman. Blue Ribbon Committee Chairman, gusto ninyo siya mismo yung inaakusahan, siya mismo yung mag-iimbestiga, siya mismo yung gagawa ng resolusyon. Kutsa kung meron ka talagang delikadesa, the fact na nabanggit yung pangalan mo netong 18 Marines na ito, dapat nag-inhibit ka na. Dapat mag-inhibit ako kasi out of delikadesa, I'll just prove to everyone na ako ay walang kasalanan na ganyan. So magsasampa ako ng kaso sa korte, and then makikinig ako dito sa mga sagot nila, tapos pwede ko silang questionin. Pero hindi na ako ang committee chairman. Ibibigay ko na sa iba yung committee chairmanship. O kaya ako yung committee chairman, hindi ba? Gagawa ako ng subcommittee na hindi ako ang mag-chair ng subcommittee na yon para hindi ako ang mag-iimbestiga mismo. Walang hiya, ikaw ang sinasabi, mantakin mo ang sangkot siya sa human trafficking. Bakit ba kasi human trafficking, mga bossing? Kasi ang human trafficker yung bugaw. Pero ikaw bilang isang parokyano, tinangkilik mo. Yung human trafficking ng bugaw, ikaw yung naging kliyente ng bugaw. Therefore, sangkot ka dun sa human trafficking. Baka magulat kayo. May mga picture, may mga video yan. Baka magulat kayo. May mga may mga contact pa yan dun sa mga bugaw. Baka magulat kayo. Kaya, nako po, mabigat itong kaso na ito. Tapos isa pa, yung pagtanggap ng mali-malitang pera. Plunder yan. Graft yan. Hindi ba? So, ganun kalaki ang kaso. Tapos, iimbestigahan mo. Ikaw mismo mag-iimbestiga dun sa mga nagkakaso sa'yo. Hindi ka ba naman abnormal? Ang tapang-tapang ngayon nag-sorry. Kasi nga, mayabang eh. Galit-galitan. Tapos tanga-tangahan, magsasalita ng kung ano-ano, tapos babawiin. Pucha, gusto nyo ganyan ang senador nyo? Laban bawi? Walang bayag? Hindi, alam mo, pinanggagalingan ang utak niya nasa betlog eh. Nauuna nilang pakinggan pag tumigas yung mga mga sandata nila bago sila mag-isip. Ganun yan mga yan. Dalalam siya ng damdamin sa mga nangyayari. Narito ang Frontline Report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado.
Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi Tingnan mo, yung mga pisngi hindi na gumagalaw. Oh. Puro botox na. Papogi ka pa ng papogi, putangin na. Puro kayo papogi. ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Buti alam mo. Hindi ito asal ng isang opisyal, lalo na isang senador. O, alam mo naman pala eh, ba't mo ginawa? So ano yan, sa tuwing magkakamali ka, magsosorry ka, ganon? Ang mga salitang yun, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin. Sa hangarin na wag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan, gago. Kung sana hindi kayo nag-walk out, edi sana hindi na antala yung mga trabaho nyo. Nag-walk out kayo kung sana pinagtanggol ninyo ang Senado, ang institusyon ng Senado, pinagtanggol ninyo mula sa mga nang-aabuso sa kapangyarihan, lalong-lalo na dyan sa mga naka-full battle gear ng mga NBI na yan. Edi sana, yung tapang mo sana ginamit mo para ipagtanggol yung Senado, hindi, isa ka sa sumisira sa Senado. Naantala ang trabaho para sa gagayon pa man, ito ay mali pa rin. Mali ka talaga, maling-mali na nandiyan ka sa Senado. Wala dapat utak aso dyan sa Senado. Sa totoo lang. Ito in fairness naman kay Trillanes ha. Si Trillanes, kahit naman balasubas 'yon, ugaling aso 'yon, hindi yan nagsasalita ng ganyan. Pero siya tsaka yung kapatid niya, panay ang salita ng ganyan. Galit na galit sila sa ad hominem, tapos panay ang ad hominem ng mga tarantado na yan. Alam mo, dito sila talo kay Cayetano eh. Kasi kapag ikaw barumbado ka, tapos ang kalaban mo matalino, kawawa ka eh. Kawawa ka kasi abot nung matalino yung sinasabi mo, pero hindi mo kayang abutin yung sinasabi nung matalino pabalik sa iyo. Pahiyang-pahiya na siya kasi ang tapang-tapang niya, yabang-yabang niya, tapos nakita niya si Cayetano, hindi naman natakot sa kanya. Bagkos nung pagyayabang niya na ganun, putsang ina, hindi niya alam dahil sa sobrang bobo niya, pati yung osaa, mantakin mo, papipilahin daw niya, tapos pagsasampal-sampalin niya. Putang ina niyan, ano ka? Diyos ka ba? Tangina, kala mo may napatunayan ng pagsasampal-sampalin mo yung mga taga-usaa? Yung usaa, karamihan ng mga sergeant at arms dyan sa Senado, mga general yan. Kaya mo manampal ng general, ganun ka kalakas? Ibang klase ha? Pinalagan siya ni Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, sige, tingnan natin kung kaya mong gawin yan. Ano nangyari? Ayun, nabakla. Putsang ina niyan. Nabakla. Ganyan na ganyan yan mga yan eh. Pagka-iiyot yung mga yan, putsa, walang pakialam yan. Sige, putok ng putok yan. Tapos biglang pagka nakabuntis na dahil sa init ng ulo niya sa baba, wala na, tatakbuhan na, tapos magsusorry, magsusustento na lang. Impulsive. Impulse yan. Dapat yung mga ganitong klase ng mga tao, hindi mo binibigyan ng kapangyarihan dahil sa mga impulse nila. Dahil mga impulsive sila, madalas nakakapagsalita sila or meron silang mga action na bandang huli pagsisisihan din niya. Sa tuwing magkakamali ito, ganito lang gagawin itong ulol na ito. Magsasorry lang na magsasorry ito, tatanggapin nyo. Di ba? Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Ulol, kaya hindi umusad dyan dahil sa inyo. Simple lang naman kasi nito mga bossing ha. How hard it is or how hard is it na makipag-ayos kayo or makipagtrabaho kayo sa bagong majority, gano'n ba kahirap yun? Hindi ba gano'n naman ang ginagawa natin? Di ba? Gano'n naman ang gawain dyan sa Senado for the longest time. May majority, they have the numbers, and then kapag wala na sa kanila yung numbers, mag-elect na sila ng bagong Senate President. And wala naman nangyayaring mga ganitong kaguluhan. Wala naman nangyayaring awayan, wala naman nangyayari. Civil sila, civilized person sila. They're civil, they're accepting it, and then nagpapasailalim sila sa leadership. Tayo ngayon ang minority, sila ang majority, antayin nila na lumakas sila ulit, at kapag nagkaroon sila ulit ng numero, kukunin nila ulit yung leadership unless masaya sila doon sa leadership noong Senate President. Bakit hindi na lang kasi si Alan Peter Cayetano nung inelect siya, bakit hindi na lang kasi kayo sumunod sa kanya? Bakit ba ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano? Bakit ba? First time man niyang maging Senate President. Why not give him a chance kung magiging magaling ba siyang Senate President? Because para sa akin, mahusay si Alan Peter Cayetano, not because supporter yan ng mga Duterte. Mahusay yan kasi matagal na yan na abogado, matagal na yan na senador.
So kung lalong-lalo na sa mga issues na legal, meron siyang background. Kayo wala eh. Win Gatchalian, ikaw, parehas man kayong di mga abogado, parehas man kayong mga mahihilig lang sa babae. Hindi ba? So, bakit ba kasi hindi na lang kayo? Tapos, palakas kayo ulit, di ba? O, pabayaan nyo si Alan Peter Cayetano magtrabaho, tapos palakas kayo ulit. O, pag nakakuha kayo ng 13, o di agawin nyo ulit kay Alan Peter Cayetano. Kasi, that's how democracy works. Sabi rin naman ni Alan Peter Cayetano, kung bukas na bukas, meron kayong 13, meron kayong 14, wala naman akong magagawa bilang isang Senate President eh. Matatanggal ako kung gusto nyo akong ipatanggal because nandiyan yan sa batas. Pero kung putyang inabababuyin ninyo yung batas, lalabindalwa kayo, tapos sasabihin nyo na yun na yung numero ng majority, hindi, kalahati lang yun eh. O kalahati lang, kailangan nyo pa ng isa para maging maging majority number kayo. Ganun yun. Pinabayaan nyo na lang sana si Kaya ayaw nyo kay Cayetano kasi nga kinuha nila yung Blue Ribbon Committee hearings. And alam naman natin na the reason why ayaw nyo talaga dyan sa Blue Ribbon na yan dahil sangkot kayo lahat. Dahil sigurado ako, yung mga ebidensya, yung mga titistigo, lahat yan, pupunta yan sa doorsteps ninyo at hindi nyo yan kayang iwasan. Kaya ginulo yung Senado para lang hindi matuloy yung flood control na yan. Tapos ngayon, meron silang delikado na steps or delikadong hakbang na gustong gawin. Hindi ba natatandaan ninyo? Ako nagsabi niyan dito sa vlog ko na kapag pumayag tayo doon sa sinasabi nila na kapag nakulong ang isang senador, nakasuhan, hindi na siya kasama sa bilang. Maling-mali po yun. Kasi kapag nangyari yun mga bossing, bababa yung 2/3 na numero ng mga senador. O, kapag bumaba ang 2/3 ng mga senador, ibig sabihin kaya na nilang i-convict si Inday Sara. Kasi tingnan mo, napakahirap i-convict ni Inday Sara sa impeachment, lalong-lalo na ngayon. Bakit? Hindi nga sila makabuo ng 13 eh. Yung pa kayang 16 na boboto para i-impeach si Inday Sara. Hindi ba? So ngayon, ang ginagawa nila, hopeless case na yung kay Inday Sara, pero gumagawa pa rin sila ng mga illegal na paraan para yung mga plano nila na ma-impeach si Inday Sara magkaroon ng posibilidad. Pero aside from that, actually wala na yan. Yung impeachment ni VP Sara, na yan, hindi na nila yan masyadong iniintindi. Ang iniintindi na nila itong Blue Ribbon Committee na ito. Pero tandaan ninyo mga bossing, napakagaling ni Baligod at napakagaling na itong mga nagsampa ng kaso dito sa mga tao na ito kasi nagsampa na sila ng kaso sa ombudsman eh. Hindi man natin makuha ngayong panahon na ito ilang taon na lang naman, 2026 matatapos na, 2027, tapos pagtapos ng 2027 tapos na lahat yan. Come 2028 mga bossing, kahit sino maging presidente, whether si Inday, hindi si Inday, sigurado ako na kung wala na sa kapangyarihan ng mga Marcos yung Pilipinas, sigurado ako na lahat ng mga napangalanan ngayon dyan sa Blue Ribbon Committee na yan, lahat ng mga lumutang na pangalan dyan sa pinakamalaking pagnanakaw sa bayang Pilipinas, mga bossing, sigurado ako sa 2028 onwards makukulong lahat yan. Kahit sino maging presidente, wag lang si Risa, wag lang si Leila, wag lang si si Leni Robredo, wag lang Dilawan at wag lang mga abnormal na mga loyalista. Sigurado ako makukulong lahat yan. Kaya nga ang papayat na nila, kita mo si Luistro, ang payat na. Wala na kasi yung pinaghirapan nilang impeachment, wala na yun. Hindi na natin mapipigilan, yung pagiging presidente ni Inday Sara. Kita nyo, napunta si Inday Sara sa Pandakan, pinagkaguluhan, distrito ni Abante yan. So ganun yan. Kahit na anong pagtatakip mo, Erwin Tulfo dito, maniwala ka, kahit anong pagtatakip nyo dito, hindi nyo may impeach si Inday Sara, mananalo si Inday sa 2028. Do you think hindi kayo abulin ni Inday? Sa lahat ng ginawa ninyo, sa pamilya nila, sa lahat ng ginawa ninyo, hindi lang sa pamilya nila, pati sa bayang Pilipinas, sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas, do you think she will let it slide? So wag kayo mag-alala mga bossing konting panahon na lang, matatapos na ito, at pag natapos ito, putang ina, kulong lahat yan, maniwala kayo. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Black at ng Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Kahapon, yan muli ang iginiit ng napalitang majority black.
Isa nga riyan si Senator Loren Ligarda, ang Senate Pro Tempore ng Cayetano Block. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President Pro Tempore. Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayong acting Senate President at Senate President Pro Tempore, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans. Di ba? Yan yung nakakatawa sa kanila. Kasi daw mga law deans, Integrated Bar of the Philippines, sino pa ba? Mga kung sino-sino. Yun ang sinasabi nila, yun yung iniintindi nila. Pucha, alam naman natin eh. Alam naman natin na yung mga yan, puros mga anti-Duterte yan eh. Hindi naman yan ang mga representante ng mamamayan. Pumunta kayo sa mga social media. Ikaw nga, yung social media mo, nakalak yung comment eh. Pumunta. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba dun sa New York, noong nakaraan, merong video, parang Filipino Fair sa New York, tapos ang laki-laki ng banner ni Alan Peter Cayetano dun that they support Alan Peter Cayetano? Nakita nyo ba yung mga views ng mga Duterte-aligned vloggers kapag pinag-uusapan itong issue na ito? Nakita nyo kung gaano karami yung mga views at saka mga comments sa nila? Nakita ninyo yung mga comments dyan sa mga paid stream media postings dyan sa social media? Nakita nyo ba yung mga sa PTV po, TV5, sa ABS-CBN? Nakita nyo ba yung mga comment ng taong bayan doon? Bakit kami makikinig sa mga legal luminaries na baluktot yung kanilang pag-iisip? Win Gatchalian, naging senador ka na't lahat, bobo ka pa. Bakit? Ang 24, ang kalahati niyan 12. At pag kalahati, ibig sabihin, hap-hap yan. Para manalo ang para maging majority kayo, kailangan nyo ng isa pa, maging 13 kayo. Maging 13 kayo para 13-11. Ayun, pagka 13-11, kayo na ang bagong majority. Pero 24 is divided by 2 is 12. Diyos ko naman, tapos pakikinggan natin, linaw-linaw naman na mathematics. Puta, saan ka ba nag-aaral? Para hindi mo alam na kailangan mo ng 13, kung 24 numero, kailangan mo ng 13 para manalo o maging mas mataas yung numero nyo o maging mas marami kayo. Greater than and less than lang, hindi mo pa alam. 12 is equals to 12. Hindi 12 is greater than 12. Anak ng tinapay ka. Kasimple-simple naman eh. Si Jinggoy at saka si Bato, senador pa ba sila? Oo. Pwede ba silang bumoto? Pinag-uusapan nyo pa. Namatay ba sila? Hindi. Na-expel ba sila? Hindi. Nag-resign ba sila? Hindi. Nasa ibang bansa ba sila? Hindi. Kaya nyo bang ipatawag etong dalawang senador na ito para mag-attend sa Senado? Kaya nyo ba? Oo. Si Jinggoy Estrada, nasa nasa pangangalaga siya ng BJMP. Kaya nyo bang kausapin yung korte para mapa-attend si Jinggoy Estrada at mapagboto diyan sa Senado pag kailangan niya ng bumoto? Oo, kaya nyo. Ibig sabihin, nasa jurisdiction pa din siya ng Senado. So, paano siya mawawala bilang isang senador? Binoto siya ng taong bayan. Hindi naman siya na-disqualify, hindi naman siya namatay, hindi naman siya nag-resign. Anong mahirap intindihin dun? Anak ng tinapay, Walang iya yung ganitong itsura, muntik nang maging mongoloid to Pati utak nito wala na So dahil sinabi ng mga legal luminaries, bakit? Ang dami rin namang mga abogado nagsasabi mali yung ginawa ninyo. Ang dami din namang mga legal luminaries na diretso mag-isip ang nagsasabi na mali yung ginawa ninyo. Bakit kayo makikinig sa kanila? Babasahin nyo lang naman yung rules. Babasahin nyo lang yung rules, iintindihin nyo lang. Bakit kayo makikinig sa ibang tao? Ba't makikinig kayo sa mga law din? Integrated Bar of the Philippines, bakit? Yung IBP ba? Yung IBP ba? Sila ba ang Supreme Court? Hindi ba yung IBP na yan? Sila pa nga ang sila pa nga ang nag-nominate dito kay Boying Rimulya na sandamukal ang dami ng kaso. Sandamukal dami ng kaso tapos nag-qualify. Diba? Corrupt din yan para sa akin. Para sa akin, ewan ko kung para sa inyo. Para sa akin, corrupt din yan. Kasi the fact na pumayag sila ng isang Boying Rimulya na ang anak nahuli pa ng, nagkaroon pa ng kaso ng droga. Tapos, ang dami-daming reklamo sa kanya. Ang dami-daming ikinakaso sa kanya. Tapos, siya, naging ombudsman siya.
Di ba? Yan ang pakikinggan mo, yung IBP na yan, walang hiya. Eh, obvious naman na yung IBP, may kumpas na rin yan ng nasa Malacanang. Gagawin nyo naman tanga yung mga tao. Of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, Yung pa, former Senate President. Sino ba yung mga former Senate President? Si Coco Pimentel, nagalit sa mga Duterte. Si Mig Zubiri, naputsang ina, sangkot din. O si Mig Zubiri na sangkot. Bakit ko sinabi sangkot si Mig Zubiri? Aba, siya ang siya ang Senate President noong 2023 at saka 2024. 2022 siya na ang Senate President. Yung mga kinilimbat na pera nung mga gaan na yan sa 2023, 2024, isa sa mga pumirma yan si Mig Zubiri. Oh. So kung mas corrupt daw yung 2024 budget, sinong pumirma niyan? Sino ang nagbalangkas niyan noong 2023? O si Zaldico, si Romualdez at saka yan si Mig Zubiri. O kaya naging aso yan ni Bongbong Marcos eh. O sino pa? Si Tito Soto, anak ng tinapay. Alam nga naman si Tito Soto ngayon nasa minority nga si Tito Soto eh. Isa nga si Tito Soto sa tinanggal eh, tapos pakikinggan natin si Tito Soto. Diyos mio naman. Lalo-lalo na kung si Franklin Drilon. Pakikinggan mo ba si Franklin Drilon? Ayaw na ayaw, gustong-gusto ng mga yan na ma-impeach si Inday Sara. Yung mga dating nga never again. Ngayon never against na. Di ba yung mga dating galit na galit sa mga Marcos, ngayon, putsang ina, mga Marcos supporter na. Mga walang hiya kayo, namatay si Ninoy Aquino. Namatay si Ninoy Aquino. Namatay na si Corin, namatay si Pinoy. Matagal nilang pinaglaban ang bayang Pilipinas pagdating sa pagnanakaw ng mga Marcos. Ano nangyari ngayon? Naging kakampi niyo yung Marcos, tapos putsang ina niyan, sa Sandigan Bayan. Lahat ng mga sinampang kaso, ill-gotten wealth ng mga Marcos, wala na, dismiss na lahat. So ano nangyari sa pinaglaban ni Ninoy? Tanginan yung mga dilawan kayo. Asan na yung mga never again ninyo? O naging presidente si Bongbong Marcos? O ano nangyari doon sa mga kaso nila sa Sandigan Bayan? Wala na. O yung mga hinihingi natin na mabalik na mga pera na ninakaw ng mga Marcos, wala na, dinismiss na. Wala na silang kaso. Absuelto na sila sa lahat. O habang nagkakagulo kayo rito, putya, hindi nyo alam, kinakananan nila doon sa party na yon. O wala na. O yung mga ninakaw nila na pera, wala na, kanila na. O asan ngayon ang ninyo, pinaglalaban ninyo, asan ang prinsipyo ninyo? Na rally-rally ninyo, nag-EDSA revolution pa tayo. Tapos, ganun din pala mangyayari. Putya, mananalo din lang pala sila bandang huli. Tapos, ang masama nun, kakampi nyo na sila ngayon. para sa akin, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, Si Senator Alan Peter Cayetano naman, Ganun kabobo ang Win Gatchalian. Sabi ko nga sa'yo, Win Gatchalian, na-expose ka rito na wala kang alam eh. Wala kang alam, magbuklat ka ng konstitusyon, magbuklat ka ng rules para malaman mo. Hindi yung pag nilagay ka dyan, sabik na sabik ka, tain-tae ka, gusto mo kaagad maging Senate President. Hindi yung ganun. Makukuha mo yan kung makukuha mo yan. Hindi yan dapat pinipilit. Walang hiya. Wala kang silbi dyan sa Senado eh. Nagdebate nga kayo nito ni Alan Peter Cayetano noon tungkol kasi ikaw ang ikaw ang sponsor ng DPWH eh. Ginawa ka nga tanga eh doon sa DPWH ninyo eh. Sa thesis defense nyo ni Alan Peter Cayetano eh. Anong gagawin mo bilang Senate President? Wala. Abogado ka ba? O paano ka magpe-preside sa impeachment ni BP Sara? Hindi ka maabogado. muli ring iginiit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its members. Of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each... Of all its members, Win Gatchalian. Anong hindi mo maintindihan doon? Of all its members. Member pa ba si Bato de la Rosa? Yes. Si Jinggoy, member pa ba? Yes. O kung may 10 pang makukulong dito sa sa Cayetano Block, are they still gonna be members of Senate? Yes. Of all its members, meaning the whole 24. Wala naman namatay dyan. Wala naman nag-resign. Wala naman na-expel. So the whole 24, dapat boboto sila. Or dapat, or buo pa yung 24. So ang kalahati niyan 12. 12 lang ang numero nyo. Therefore, wala kayong majority. Wala kayong karapatan na magpalit ng pro tempore, declare vacant ng ng mga committee. Wala kayo dahil wala kayong numero, 12 kayo eh. Katangan nyo naman. Walang iya.
Kung yan lang, hindi mo maintindihan, wing gatchal yan, paano na pag naglaban-laban yung mga yung mga abogado diyan sa impeachment ni Inday Sara, putang ina, baka sumabog ang utak mo, wala ka pa namang utak. House shall constitute a quorum to do business. Meron din siyang payo kay Senator Gatchalian. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. Dito, sinabi Ang mabobola lang kasi nila yung tanga. Ganyan katanga si wing gatchal yan. ni Cayetano na handa siya makipag-usap kay Gatchalian. Napakahirap po, but I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Pero si Senator Ping Lacson na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Giit niya, Executive Department has Ayan tinan mo, Executive Department, Malacanang. Ang ino-honor daw si Gatchal yan. Yung House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, Law Deans, Law Professor, Senate, former Senate President, and many others do not recognize Senator Alan Cayetano as the President of the Senate. Ilang piraso lang ba yan? Ilang piraso lang ba yan? Kung magbobotohan tayo ngayon, kung magsasurvey tayo ngayon, at titingnan natin yung mga comment section ng mga balita sa social media ngayon, sa tingin ninyo, ilang piraso lang yan? Yung mga nagsasabi, Executive Department. Sino yung Executive Department? Si Claire Castro tsaka si Bongbong Marcos? O dadalawa man lang yan? House of Representatives, iilan man lang yan? T300 man lang yan? Integrated Bar of the Philippines, iilan lang naman yan? Law Deans, ilan lang naman ang Law Deans sa buong Pilipinas? Law Professors, ilan lang din naman sila? Hindi makakabuo ng 5,000 yan. Former Senate President, matakin mo the Executive Department, yun pa ginamit mo, Ping Lacson, negative 15 nga ang trust and approval rating niya, nitas maniniwala ang taong bayan, lalong-lalo na ikaw, naniwala ka dyan. Wala nga tiwala ang taong bayan sa kanya, negative 15, tapos naniwala ka, Ping Lacson, tanga ka ba? Tumanda ka ng paurong. Walang hiya ka? O sino ba itong mga law deans, law professors? Ito yung mga ini-interview ng mainstream media, kaya nga sinasabi, bayaran ng mainstream media eh. Bakit? Sino lang ba ini-interview ng mainstream media? May ini-interview ba? Si Cayetano ba? In-invite nila sa mga shows nila? Buti pa si Trillanes. Wala na sa position si Trillanes. Halos araw-araw nasa mainstream media eh. Di ba? Sino pa? Senate Presidents. Ilan lang naman yung Senate Presidents natin. Yung kinukot mo na Senate President, 4 man lang yan. And many others. Sino yung many others na yon? Because again, if you're gonna look at social media, kaya nga kayo nagpatay ng mga comment sections ng mga Facebook accounts ninyo na mga verified. Kasi nga, you cannot stand the heat. Hindi nyo kayang basahin yung mga pagmumura ng mga lihitimo na mga botante ng Pilipinas. Ilang piraso lang yan, yung sinasabi mo, Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines. Hindi nyo kayang bumuo. Hindi nyo kayang bumuo ng baka mga 10,000, hindi nyo kayang bumuo eh. Pero kita mo, sa ibang bansa, even the OFWs, ilan na yung mga OFWs, they all support Cayetano. At least the Senate presidency of Cayetano, kasi nanalo siya dun sa demokrasya eh. Nanalo siya sa botohan, 13, actually 14 nga eh. Yung bumoto sa kanya eh. Sa inyo nga, siyam lang eh. Siyam, tapos abstain pa yung 2. Nakuha nyo yung 2 nag-abstain, kaya kayo naging 11. Di ba? Hindi kayo nahihiya. 14 versus 9, nanalo si Alan Peter Cayetano. Diba? So what is he? He is the Senate President of the Philippines. Kaya nyo nga siya pinagre-resign eh. Kaya nga you are calling for his resignation kasi nga siya pa din ang Senate President. You will not call for his resignation kung hindi siya Senate President. Pero man si Ping Lacson, putsang inang yan, obvious naman kasi na itong mamang ito, putya talagang nagpapakontrol siya. Hindi naman to gagalaw ng ganyan, hindi naman magsasalita ng ganyan niya kung walang kumukumpas dyan. Kasi kahit mali na, itinatama pa rin niya eh. Hindi ba? of Representative, Integrated Bar of the Philippines, law deans, law professors at mga dating Senate President ang hindi kinikilala si Cayetano bilang leader ng Senado. Tanong niya, who is he? Sa hiwalay na pahayag, bagamat walang pinangalanan si Lacson, pinasaringan niya na kung mahina sa batas at katotohanan, mag-Facebook Live na lang. Diba? Ganyan lang sila, mga pautot na ganyan. When you're strong on law, pound on the law. Diba? Si Alan Peter Cayetano is pounding the law. Pinapakita niya. Actually, pag nagfe-Facebook Live siya, sabi nga niya, if you are weak on both, actually hindi.
si Alan Peter Cayetano is weak saan? Sa mainstream media. Oh, hindi siya ini-interview ng mainstream media. Hindi na natin kailangan ng mainstream media para mailabas natin yung mga saloobin natin eh. Kailangan lang natin internet, kailangan na lang natin mag-Facebook Live or mag-YouTube Live. Mailalabas mo na lahat ng gusto mong ilabas. O, pinapakita ni Cayetano, 3 libro niya. Senate Rules, yung Constitution, at saka Biblia. Oh, when you're strong on facts, pound the facts. Oh, hindi ba? Ganun ang ginagawa ni Cayetano. Araw-araw para siyang teacher kapag nagfe-Facebook Live siya. When you are weak on both, mag-Facebook Live ka na lang hindi. He's not weak in facts and in the law. Oh, because he's a lawyer, hindi katulad mo. Pinuno ka lang naman ng isang sindikato, kuratong baliling. May kaso ka nga ng pagpatay doon sa Dacer Corbito case Hindi ba? Meron bang ganung kaso si Cayetano? Wala. So kung sino pa yung mga utak kriminal, putya sila pa yung mga mayayabang na ganito. Mag-Facebook Live ka na lang. Oy, by the way. Yung hearing nyo kahapon, putang ina, walang nanonood. Yung meeting nyo kahapon, walang nanonood. Doon sa 18 Marines, yung press ko ng 18 Marines, daan-daan libo yung nanonood. Paano mo ngayon sasabihin? Paano mo ngayon sasabihin na mas naniniwala ang karamihan na hindi Senate President at hindi kinikilala ng mga tao si Cayetano? Alam niyo ba kahapon, Facebook Live ko ni YouTube Live ko yung hearing ng Senado. Putsang ina, walang nanonood. Tinitingnan ko, walang nanonood. Hindi umakyat ng 500 yung nanonood sa akin. Lahat na nagko-comment doon sinasabi, ayoko mapanood to. Oh, walang nanood. Gusto ko lang patunayan kung meron bang interesado diyan sa diputang ninyo. Diputang meeting ninyo. Walang interesado sa diputang meeting nyo, kaya nga tinapos nyo na agad Samantala, tuloy naman ang hearing ng Senate Blue Ribbon bukas sa pangunguna ng Senator Erwin mula sa Gatchalian Block. Imbitado ulit ang 18 nagpakilalang dating bagman ni Zal. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang balita masyado tayong nalilibang diyan sa sa balita na yan ito. Ito yung naku po. Tama ba? Ayan. Ito yung balita na yan. Ayan. Pasok. Ill-gotten wealth ng mga Marcos. Wala na. Yan ang kauna-unahang nila. Ang kauna-unahan, hindi naman talaga si Bongbong Marcos i-rebuild niya. Or ibabalik niya sa dating glory yung kanilang pangalan or lilinisin niya yung kanyang pangalan. Hindi niya planong linisin ang pangalan niya. Ang plano niya linisin ang pera ng taong bayan. Ang plano ni Bongbong Marcos, linisin ang lahat ng pondo, nakawin nila. Yun ang plano niya. At lalong-lalo na ito. Lahat ng mga nakapending pa ng mga kaso nila na hindi nila magalaw-galaw yung mga kayamanan na yan dahil naka-hold, naka-freeze. Yan ang plano nilang linisin. Ngayon, wala na. Namatay si Ninoy. Nagpakamatay si Ninoy sa bayan. Ilang mga tao ang nagpunta dyan? EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Diwa ng EDSA. May diwa pa ba ng EDSA kapag ganito nangyari? Nagbuo pa ng mga komisyon. PICC. Ano tawag ba? Ano ba yun? PACC. At kung ano-ano pa, mga PCG. PCGG ba yun? Yung basta yun. Yung binuo para lang makuha ng gobyerno lahat ng mga ninakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. May mga ginawa silang mga ahensya na ganyan. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga ipinaglaban noong mga noong mga nakaraang mga tao, mga nakaraang mga political personalities na ngamatay pa sila para lang mapatalsik itong pamilyang ito at mabawi yung pera na yan. Yung anak ni yung isang Aquino na Abnoy, yung bata, yung yung Kiko D ba yun? Kiko D. Walang hiya ka. Kung buhay ang tiyuhin mo, putang ina, bakit sinasampal-sampal ka na nun? Walang mahiya kang bata ka, namatay ang namatay ang lolo mo. Namatay na rin ang lola mo sa kakalaban dito sa mga Marcos. Namatay na rin ang tiyuhin mo sa kakalaban sa mga Marcos. Tapos ngayon, kampi ka na ng mga Marcos. Ngayon, yung pera na inaasam-asam natin na makakuha natin na sana may babalik natin sa taong bayan. Putang ina, wala na. Nakuha na rin nila. Nakuha na nila yung pera ng Pilipinas since 2022 hanggang ngayon. Putya, pati yung mga pera ninakaw nila noon. Nakuha na nila. So, successful. Successful. Tura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claims sa forfeiture case o kaso ng pagbawi sa mga umunoy nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Dinismiss ng Special Division ng Anti-Graft Court ang civil case number 0141 matapos magpasya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. PCGG, Presidential Commission on Good Government. Binuo yan
yang ano na yan, ang komisyon na yan, binuo yan para mabawi lahat ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos at maibalik sa kaban ng bayan. Eh ganun din daw naman. Kahit mabawi mo, ibalik mo sa kaban ng bayan, nanakawin din nila kasi si Bongbong din naman ang presidente. O, ganun din. Ang saklap, ano? Ang saklap. Tapos tuwan-tuwa kayo. Tapos ipinagtatanggol niyo yung mga yan. Tapos si Pangulong Duterte nakakulong sa dahig. Samantalang itong matandang Marcos, siya ang daming mga human rights violation, ang daming buhay ang nawala dahil diyan. Tapos ang nakakulong ngayon si Pangulong Duterte. Pucha yan. Oo nga naman. Oh, sabi nga naman na siguro ng Sandigan Bayan. Bakit ko pa i-sequester yung mga na yan? Pag sinequester ko yan, pupunta rin sa gobyerno yan, nanakawin din nila yan, ibigay mo na sa kanila. Pahirapan pa natin yung mga sarili natin. Anak ng tinapay naman, oh. PCGG na hindi na ito maghahain ng karagdagang mga ebidensya. Ang sabi ng PCGG, ang mga ari-ariang nakapaloob sa kaso ay sakop na rin ng mga naunang partial judgment na nag-uutos sa bawiin ng mga ari-arian. Kabilang dyan ang $658 million na halaga ng Swiss deposits. $658 million. Pucha, alam ninyo kung gaano karami yon? Yung 658 million. Tingnan natin dito. 658 million. 658 million. Ay, ayan, million. US, puta, 40 billion yun. 40 billion, 515 million. 334. Putang ina niyan. Oh, pucha, yang ganung kalaki yung pera na yan. Hayop, di ba? Di ba? Oh, tapos kayo, tuwan-tuwa kayo. Wala na, nalimas na nila. Mga property, shares at interests, pati paintings at artworks na nagkakahalaga ng $17 million. Na-recover na nila ang karamihan ng mga property sa magkakahiwalay na civil actions. Bahagi rin ng civil case number 0141 ang mga umano'y bank deposit ng mga Marcos sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands at Amerika. Tinawag naman ng ATOM o August 21 movement na totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte. Sinusubukan pa namin kunin ng Saan na? O hindi ba, sabi pa nga noon sabi pa noon, di ba? Kailangan yung mga biktima ng martial law. Oo, may makukuhang pera dito sa mga makukuha pa ng gobyerno. O, ano nangyari? Marcos pa rin tayo niyan? Marcos pa rin, ganun. O, so paano na? Yung mga dilawan na pinagtatanggol itong mga biktima ng martial law. Di ba sila Eta Rosales, biktima ng martial law yan? O, asan na kayo? O hindi ba yung mga makakaliwa, yung mga matatandang mga makakaliwa, sila Sator Ocampo, sila Colmenares, o hindi ba biktima kayo ng martial law? O ba't hindi kayo nagsasalita tungkol dito? O yan sila Jokno, o bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dito? Tangina, nakakadiri kayo. Wala kayong mga prinsipyo, pucha, iniisip nyo lang, ay nanalo naman na tayo, nasa posisyon naman na tayo, okay na yun. Pero dati, puchang ina, galit na galit kayo sa mga Marcos. Ngayon, walang nagre-react tungkol dito. Habang nililimas nila yung pera ng taong bayan, puchang ina, nililimas pa nila yung mga pera nila. Na pera din ng taong bayan to, ng mga naka-freeze. Bilyong-bilyong halaga ito. Mga bossing, ha? Ng mga itinagong pera nila sa iba't ibang mga bangko sa ibang bansa. Na ngayon ay makukuha na nila sa wakas. O, dahil, Bongbong Marcos pa more. Di ba? O masyado kayong busy. O masyado tayong busy sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. O ano nangyari? O ito, yung pang-iisnab ng 18 Brave Marines. Sabi ni Rapi Tulfo, mga hindi daw to mga kargador lang daw ito. Hindi daw mga bayani ito. Ulul. Anong hindi mga bayani itong mga ito? Simula nung sila ay na-enlist bilang mga sundalo sa Pilipinas, kay Marines, kay Navy, kay Air Force, kay Army, the moment na sila ay pumirma, the moment na sila ay naging militar, bayani na sila, eligible na sila na mailibing dyan sa libingan ng mga bayani. Ikaw, Erwin Tulfo, tsaka Rapi Tulfo, putya, pag namatay kayo, hindi kayo pwede dyan sa libingan ng mga bayani. Doon kayo sa libingan ng mga manyakis. Oo, kung may libingan ng mga manyakis, kayo ang may pinakamalaking doon, mausoleo. Mga bayani ito, nagtanggol ito sa bayang Pilipinas Mga naging sundalo ang mga ito
Kung sakali man na yung iba sa kanila enlisted lang, bayani pa rin yan dahil ininlist nila yung sarili nila para sa pagmamahal sa bayan. So kung sakaling kailanganin sila ng bayan, they are there to defend the country. So para sa akin, bayani yung mga yan. Sa inyo hindi. Dahil ano? Dahil kayo, yung kanilang sinusumbong. Oh, na-dismiss. Sabihin nyo, mga dismissed yung mga yan, mga dishonorably discharged. Natanggal sila, naawol sila sa kanilang mga sa kanilang pagiging serviceman. Natanggal sila sa pagiging militar at nagtrabaho sila dyan kay Zaldico kasi kailangan nilang kumita ng pera. Kayo din naman may mga retired din naman kayo, di ba? Na mga military personnel na mga nagsisilbi ng mga security ninyo, di ba? Yan yung kalakaran eh. Natatandaan ninyo itong mga Tulfo na ito nung tinanggalan sila ng mga kapulisan ng mga security, 'di ba? Military ang sa kanila, ang nag-serve na mga security at bodyguards nila. Tandaan niyo nun. 'Di ba? Oh, ngayon etong mga militar na to, militar pa rin naman sila, ex-military na nagtrabaho sila dito kay Zaldico dahil yun ang nire-require eh. O kailangan ex-army, ex-military, ex-marine, yun ang requirement ni Zaldico eh. So ngayon sinasabi nila, bakit? Alam nila na pera yung binibit-bit nila. Bakit ano? Bakit hindi nila sinumbong? Ayan na nga eh. Sinusumbong na nga nila eh. Regardless sabi ko nga, regardless if they are Marines, ex-Marines, not Marines, if they are Cargador, regardless. Bakit doon tayo nakafocus sa kanilang title? Bakit hindi tayo nakafocus doon sa kanilang mga isinisiwalat? We are talking about personal knowledge. Sabi nga nila, sa korte daw, kapag meron kang personal knowledge, meron kang ikaw ay first hand na experience mo yung bagay, tinatanggap na yung testimonya mo. Testimonial evidence, so long as it's first hand experience and it's personal, you have personal knowledge, tinatanggap yan ng korte. Itong mga sundalo na to, meron silang mga ID. Si Zaldico, sinasabi natin na siya ang isa sa mga pinuno ng mga magnanakaw sa Kongreso. Tapos, meron silang mga ID, proof, na nagtrabaho sila kay Zaldico. Sinabi ni Zaldico, ganito, ganyan. Sinabi ni Orly Gutesa, ganito, ganyan. Nag-corroborate doon sa statement netong Marines. So, bakit hindi tayo mag-focus doon? Halimbawa, katulad niyan, si Loren Legarda. Sabi nila, si Loren Legarda nakatanggap. Ngayon, patutunayan mo bilang isa ka doon sa mga nakatanggap di umano, patutunayan mo na hindi ka nakatanggap. So pupunta ako doon, nasasabihin ko sa 18 Marines, sigurado ba kayo na nakatanggap ako? Binigay nyo ba sa akin yung pera? Hindi po. Basta ang alam po namin, magdi-deliver kami sa inyo. Pero kung natanggap nyo yung pera o hindi po namin alam. Basta nagdala po kami ng maleta sa bahay ninyo. Ngayon ako okay, so sinasabi mo na wala akong natanggap, hindi mo ako nakita na ako mismo kumuha nung maleta na yan. Therefore, pwede kong i-deny yan. Kasi hindi ko naman talaga ginawa yan. Di ba? Katulad kay Jinggoy, anong sabi nung mga tarantadong mga taga DPWH? Nagbigay kami kay ganito, nagbigay kami kay ganyan. Sino ba 'yon? Ako ba mismo yung binigyan nyo? Sabi ni Jinggoy. Magkakilala ba tayo? Hindi po. Ako ba mismo yung binigyan mo ng pera? Hindi po. Bakit ako? Bakit ako yung makukulong? Ibinigay po kasi dun sa assistant nyo. Di siyang kasuhan nyo. Bakit ako? Di ba? Andiyan dyan na yung kanilang mga testimonya eh. Kung ikaw sa tingin mo, wala ka talagang ginawang masama, di questionin natin yung mga testimonya nila. Scrutinize natin kung yung mga false or mga butas sa testimonya nila. Hindi yung sisiraan nyo kagad sila na, dishonorably discharged yan. Hindi sila 18, hindi sila Marines, mga kargador lang sila. Sabi ko nga, kahit basurero tawag nyo dyan, kahit magbubuti tawag nyo dyan, the fact na meron silang ini-expose na corruption, we should listen. And tingnan natin kung totoo ba yung mga sinasabi nila. May mga binanggit silang mga tao. Di pumunta yung mga tao dyan and i-confront yung accusation sa kanila. Paano ka nakakasiguro na nakatanggap ako? Nakita mo ako mismo? Ikaw mismo nagbigay sa akin? Hindi ba? Ito na yung pagkakataon para ma-confront nyo sila eh. Bakit hindi nyo sila, bakit hindi nyo sila imbitahan ng maayos and bakit hindi ninyo i-lay down yung mga mga reservations ninyo sinasabi nila. Sinasabi nito ni Rapi Tulfo, yung iPhone 16, wala pa yan noong 2024. Putsang ina. Naisip mo yung iPhone 16 na yun.
Pero hindi mo nakita yung ibang mga testimonya nila tungkol sa mga corruption pag deliver ng pera. Yung iPhone 16 hindi mo nakalimutan ha. Ano pa? Mamaya ipapakita natin pero dito muna tayo sa nangyari kahapon. Dumating sa Senado ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Pero imbis na dumalo sa meeting ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, media ang kanilang hinarap. Narito ang agenda. Bakit? O kasi initially Blue Ribbon Committee hearing. Nagpatawag nga kayo, pinatawag nyo si Romualdez, pinatawag nyo si ganito, si ganyan. Sino lang ba nagpunta? Si Matibag lang nagpunta tapos nagkalat-kalat pa ng mga chismis doon. Hindi nga nagpunta si si Martin Romualdez, inimbita nyo rin eh. Pero hindi naman kayo nagagalit kay Martin Romualdez. Buti nga itong 18 Marines nagpunta sila diyan eh. The fact that the 18 Marines were there, nagpunta sila diyan, ibig sabihin yung 18 Marines ready silang humarap sa inyo. Kaya lang hindi nila kinikilala yung komite ni Erwin Tulfo. Ang kinikilala nila yung komite ni Marcoleta. Now, plain and simple. Sabi naman, you are all invited. O maghihiring ulit yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. O, pumunta kayo. Pumunta yung mga senador na matatapang na mga congressman kasi tingnan niyo yung Alvarez, si Pusang Ina, nagpunta siya dun eh. To confront this 18 Marines. O, so ngayon, kailangan ganun din ang gawin ninyo. Pumunta kayo sa hearing ni Marcoleta kasi doon sila uma-attend. Bakit nyo sila pinipilit umattend sa isang meeting lang? Meeting lang yan. Dapat pag meeting kayo lang. Bakit kayo nagpatawag ng meeting tapos may mga resource person doon? Kasama ba ng Blue Ribbon Committee yung mga resource person na yan? Di ba usually ang nagmi-meeting yung involved lang? Halimbawa, meeting ito ng committee. O di ba yung dapat yung mga members ng committee lang nandoon? Bakit kayo nagpatawag ng mga tao? Nagsubpi na kayo ng mga tao. Nung hindi nagsidating yung mga tao, consultative meeting na lang. Sinong kinoconsult nyo? Kinoconsult nyo yung NBI? Kinoconsult ninyo yung ombudsman? Bakit? Ba't nyo sila kailangan i-consult? Ang tagal-tagal na ng na yan. Ang tagal-tagal na ng Blue Ribbon Committee na umaandar. Panahon pa ni Lacson. Hindi naman siya nagko-consult. Tapos ngayon, biglang magkakaroon na ng consultation. Ano kayo, doktor? Ano yung check-up yan? May magpapatuli ba dyan? Mga walang hiya kayo. Oh, ngayon, nung pababa na yung 18 Marines, syempre, naglabas muna sila ng kanilang mga saloobin. O pababa na sila, bigla yung kinancel. Pupunta kasi kami sa Mindanao. Tutulong kami, mga ulol. Itutulong dun, hindi nyo man trabaho yun. Pag pumunta ba kayo, lahat kayo mga senador na nandiyan dyan kapo, pumunta kayo sa Mindanao. Yung mga gumuhong building doon, tatayo ba ulit yun? Hindi naman. Hindi kayo kailangan doon. Ang kailangan lang ng mga taga Mindanao na naapektuhan nitong lindol, pondo at saka ng maayos na sistema ng rescue operations, ng pagbigay ng tulong, pag-a-assure na safe ang lahat. Wala kayong may tutulong doon. Kahit 5 tulpo magpunta ron, baka maubos pa yung mga babae doon. Imbis na matulungan. Uy, maganda to ah. Uy, chicks to ah, panalo to ah. Putsang baka madagdagan pa yung mga anak niyan. Report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ang buong pag-akala ko didiretso na sila doon sa Blue Ribbon Committee ni Senador Win Gatchalian. Sino-sino lang ang sumipot sa kanyang pagdinig? Corina, NBI, DOJ, Ombudsman at iba pang mga opisyalis ng gobyerno ang sumipot sa Blue Ribbon meeting ngayong araw. Kung may showdown sa liderato ng... Putsang ina, ba't ako atin ng meeting? You invited me for a hearing. Hindi meeting. Tapos magagalit kayo sa akin na hindi ako nagpunta dyan. Binago nyo na naman eh. Hearing, naging meeting eh. Ba't pa ako pupunta dyan? Magmi-meeting lang pala kayo. Anong mapapatunayan natin sa meeting? Di ba ang meeting usually brainstorming yan eh. Magbi-brainstorming kayo. O ito, meron tayong goal, meron tayong target, what went wrong, di ba? Ganun pagka-meeting. Putsang inang yan. Saan ka mo makakita ng meeting tapos parang hearing? Talaga maintindihan, anak ng tinapay talaga itong mga senador natin. Tapos gusto nila sila bida. Bobo naman. Senado, meron din sa liderato ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal at hindi nga sumipot ang 18 Maleta Boys sa nangyaring consultative meeting na Tingnan mo, di ba? Yung 18 Marines, ang tawag natin 18 Marines, the brave 18 Marines, they're brave. Oo, kasi inano nila kanilang buhay. Sabi ko nga sa inyo, even us vloggers, grabe ang death threats namin. Grabe ang pressure sa amin pagdating sa mga kaso. Grabe ang pangbabash sa amin.
So are we brave? I really look at myself as a brave person. Why? Kasi with all of this, nandito pa din ako, naghahatid pa rin ako ng walang prenong reaksyon sa lahat ng mga balita sa bayang Pilipinas. Pag-take advantage sa freedom of expression. O itong mga ito, ganun din. Families nila, livelihood nila, buhay nila, lahat yan delikado dahil dito sa ginagawa nila. With the massive corruption na ini-expose nila, talagang pwedeng mamatay itong mga to. Sa ngayon, inaano pa yan? People are trying to reach them, to bribe them into yung manahimik sila. Next thing na gagawin nitong mga sindikato, tatakutin na yan sila. And then ipapapatay na yan sila. Ganun yan eh. Lalapit yan sa'yo. Bayaran kita para manahimik. Pag hindi ka na nahimik, yung ibabayad nila sa'yo, ibabayad nila sa tao para pumatay sa'yo. Ganyan ginawa nila kay Percy Lapid eh. Diba? Ganyan ginawa nila kay Percy Lapid. Hindi ka tatahimik ha. Sige. Yari ka ngayon. Maraming mga offers kay Percy Lapid para tumahimik. Anong ginawa niya? Hindi, nagtuloy-tuloy siya. Yung mga yung supposedly ibabayad sa kanya para tumahimik, binayad sa tao para pumatay sa kanya. Nino, kayo nang bahalang humusga kung sino nagpapatay talaga sa tao na yan. Pero sino ba yung mga binabanatan yan? Unahan ni Senator Erwin Tulfo. Drama kung ituring ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pagsulpot ng 18 Maleta Boys sa Senado. Pero hindi naman para... Maleta Boys ang tawag nila, di ba? Dito mo masasabi talagang bayaran ang mainstream media. Why? Kasi kung ano ang sabihin neto ni Gatchalian Black, yun din ang ini-echo nila. Why? Tapos magagalit sila pag sinabing bayaran sila. Sumipot sa Blue Ribbon Committee meeting ngayong araw. Yan ay dahil sa harip na pumasok sa Senate plenary kung saan naghihintay ang komite, umakyat sila sa opisina ni Senator Robin Padilla para magpa-press conference. Nandito na sila. Sana pumunta na lang sila dito. Pupunta nga sila dyan in-adjourn nyo. Biglaan yung kinancel, pupunta kayo sa Mindanao. Hindi naman sila natatakot sa inyo, Win Gatchalian. Kaya nga sila nagpunta dyan eh. In the first place, yun naman talaga yung gusto nilang mangyari. Kahit nung panahon pa ni Ping Lacson, nagre-request na sila na mapatawag sila. Hindi nga sila napatawag eh. Kaya lang, papaano ka nga naman a-attend sa isang hearing na ang presiding officer nagsabi na kukwelyohan, sasampal-sampalin. Paano ka nga attend sa gano'n? Halimbawa, sabihin ko sa'yo, Win Gatchalian, pag ikaw nakita ko sa party ko, susuntukin ko mukha mo. Pupunta ka pa ba sa party ko? Pero it's a sign na itong 18 Marines hindi nagpapapressure because after all, pumunta pa rin sila dyan sa Senate to show you na we are willing. We are willing to go here. We are willing to testify. Bigyan nyo kami ng patas na laban. Hindi yung gagamitin nyo yung mga kapangyarihan ninyo para i-contempt kami, ikulong kami. Go tayo, tanggalin niyo si Erwin Tulfo diyan. Tanggalin niyo si Erwin Tulfo diyan bilang committee chairman kasi siyang inaakusahan eh. Tanggalin niyo siya, mag-inhibit siya. Darating kami diyan. And besides, yun nga yung sinasabi. I-settle niyo muna 'yan. Magkaroon kayo ng numero 13. Pag nagkaroon kayo ng numero 13 at naiupo niyo na yung Senate President ninyo na gusto natanggal na si Alan Peter Cayetano, at meron na kayong legitimate na majority at legitimate na Blue Ribbon Committee group, patawag niyo yan, pupunta yung mga yan. Si Lacson pa lang ang Blue Ribbon Committee chairman, gusto na magpunta ng mga yan eh. Sino ba si Erwin Tulfo para matakot yung mga yan? Hindi sila natatakot kaya nga nagpunta sila diyan eh. Kaya nga sila kasi they have to consult itong bagong Senate President si Cayetano kung dapat ba umattend sila diyan. Kung unconstitutional yan at meeting lang yan, bakit kami a-attend diyan? Hindi naman pala hearing yan. Tanga ka pala eh. Gusto mo nagmi-meeting kayo diyan, bigla akong papasok diyan, trip ko lang, okay lang sa iyo. Hindi pwede yun, meeting nga yan eh. On the drama, pupunta ko doon, may press con. Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Unang sinabi Sinabi na ibigay na nila yung kanilang mga testimonya, under oath, na ibigay nila doon sa nakaraan na Blue Ribbon Committee hearing eh. Kayo na ngayon na mga inaakusahan nila, kayo na ngayon ang kailangan sumagot doon sa mga akusasyon nila. So yun ang kailangan yung gawin. Sagutin yung mga akusasyon nila. Hindi akusahan sila, sirain yung kanilang mga pagkatao. Kredibilidad, sirain. Hindi, sagutin ninyo. Nagnakaw kayo o hindi? Ganon. At
maging legal muna kayo at legitimate kayo na nasa inyo ang majority at maghalal kayo ng Senate President para makompel etong mga ito, mapilitan silang umattend sa inyo because if they will not attend, pag pinatawag nyo sila, pwede nyo na silang i-contempt. Tama? Gusto naman nitong mga ito talagang umattend. Huwag kang mag-alala. O, Gatchalian, huwag kang mag-alala. Pag nagpatawag ulit si Cayetano ng si Marcoleta ng hearing, gusto namin umattend kayo. Tapos doon sa hearing na yon, questionin nyo itong credibility na itong mga Marines na ito or sundalo, maletagang, basurero. Iano ninyo. O, doon nyo scrutinize. O kung talagang gusto nyo. Kayo na nagsabi, this is just a consultative meeting. Consultative meeting, tapos gusto nyo umattend yung mga resource person. Anak ng tinapay, ang gulo ng isip ninyo. Ang legal counsel ng Maleta Boys na si Attorney Lavito Baligon na dapat mag-inhibit si bagong Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sakaling umusad na ulit ang investigasyon sa flood control scandal. Sabi kasi ng Maleta Boys, isa raw si Tulfo sa mga nakatanggap umano ng maletang may pera, bagay na itinanggi na ng senador at sasampahan niya ng kaso ang grupo. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. See? Ulul. Hindi sana meeting na yan. Hindi sana sinabi mo, mag-i-inhibit na ako dahil kasama ako rito sa mga inaakusahan na itong 18 Marines. I'm inhibiting myself from this. I will create a subcommittee which is gonna be headed by this person. By this senator. Siya na ang mag-hearing. Wala na ako dun. Bahala na sila. Kung ano yung kanyang kung ano yung resolution na kanyang isasubmit sa akin, I'll just forward it to the authorities. Hindi ka nga nag-inhibit dyan eh. So, ibig sabihin, wala kang balak. Kolorum nga kayo eh. Kolorum nga kayo eh. Tinanggap mo pa rin yung tinanggap mo pa rin yung posisyon na yan eh. Sabi nga nung kapatid mo na si Ben Tulfo eh. Wala na bang iba? Bago pa lang yung kapatid ko, 1 taon pa lang na senador yan. Tapos papahawakin nyo ng isang komite na kailangan abogado ka. Babo, ano daw siya? Mag-i-inhibit daw siya. Kung talagang gusto mo mag-inhibit, may plano ka mag-inhibit, nag-inhibit ka na, sir. Hindi ka nga nag-inhibit, nagmi-meeting na kayo, hindi ka nga nag-inhibit eh. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee, kaya pag-usapan din sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Unang iginiit ni Tulfo na tila selective ang 18 Maleta Boys sa naging mga akusasyon. Kasama kasi sa kanilang naunang affidavit ang pagpapadala rin ng maleta. Hindi naman kayo. Napapansin nyo yung pagiging selective nila, pero yung pagiging selective nyo, hindi nyo naman napapansin. Ilang beses na, sa mga diskaya pa lang, lumabas na yung pangalan ni Martin Romualdez. Lumabas na yung pangalan ni Martin Romualdez. Hindi nyo pa rin pinipita si Martin Romualdez. Ang daming mga congressman na lumabas, mga pangalan, Kimbo, sila, sino ba to? Yung Arjo Atayde, si Roman Romulo ng Pasig. Ang daming mga lumabas na pangalan ng mga congressman. Napatawag nyo ba yan? Si Ping Lacson, sinabi na ni Ping Lacson, merong mga contractor, at least mga 70 na mga congressman na mga contractor, may pinatawag ba siya kahit isa? Siya mismo ang nagsabi na itong Bersamin at saka itong Pangandaman at saka itong si Olaybar, sila ang kumukubra, hindi nakakarating sa presidente. Napatawag ba dyan sa Senado? So ngayon, ang sinisilip ninyo, kasama si Mark Villar at saka kasama si Loren Legarda doon sa affidavit. Tinanggal ba? Hindi naman tinanggal. Si Mark Villar, kasama pa rin naman siya doon sa affidavit. It's up to Mark Villar to prove na wala siyang kasalanan, or it's up to the 18 Marines to prove na talagang may kasalanan si Mark Villar. Ganun lang yung sasabihin ni Mark Villar eh. What are your proof na nakatanggap talaga ako? Okay, you delivered money sa akin. Did you see me receive those money? Hindi po. So, hindi mo nakitang na-receive ko. Hindi mo mismo nakita na pera yung binigay mo sa akin. So ano pang pinag-uusapan natin dito? Ganun din sana si Erwin Tulfo. Kayo, mga Maleta Boys, tinanggap ko ba yung pera? Ako ba mismo yung kumuha ng pera? Nakita nyo ba na tinanggap ko yung pera na yan? Hindi ba? Yun lang naman yun eh. You are a senator and you can question them. Pwede nyo silang tanungin tungkol doon. Pero ayaw nyong gawin. Bagkos, ang ginagawa nyo, sinisira nyo na yung pagkatao nila. Nakita mo ba ito si Loren Legarda na bagamat nakasali yung pangalan niya, sinira niya itong 18 Marines? Si Mark Villar. Nakasama din siya. Nakita nyo ba na sinira niya yung reputasyon nitong mga 18 Marines? Pumayag pa nga sila eh. Na magpunta yung mga yan to shed light kasi kung sino yung nag-aakusa sa'yo, siya lang din ang makakapag-absuelto sa'yo. Katulad dito kay Loren Legarda, anong sabi nila?
nag-deliver po kami ng pera sa bahay ni Loren Legarda. Pero, hindi namin nakita. Kasi kung itatanong sa amin ni Loren, nakita nyo ba tinanggap ko yung pera? Hindi. Nakita nyo ba ipinasok sa bahay ko mismo yung pera? Hindi. Basta maghahatid kami ng pera sa'yo. Pero hindi nga lang namin nakita kung natanggap mo. Kasi sinabi, nagbaba na sila ng maleta, papasok na, nagsara. Tapos biglang pagbukas, lumabas sa saldi ko, umalis na sila. So supposedly, maghahatid sila ng pera doon kay Loren Legarda. Pero, hindi na nila alam kung natanggap ba ni Loren Legarda yung ano. Basta lumabas yung pangalan niya doon. Kasi talagang nandoon yun sa itinerary namin. Maghahatid kami ng pera sa kanya ng maleta. O, di ba? Kaya nga sabi ni Baligod kung feeling mo na drag yung pangalan mo, nasira yung pangalan mo, Loren Legarda, if you feel that way, you can file cases with dito sa mga nagsabi, nagdawit ng pangalan mo. That's your option. Ganun din. Si Erwin Tulfo, nagdemanda siya. Si Mark Villar, pwede rin siya magdemanda kung nasira yung pangalan niya dahil dito. Ganun lang yun. Kaya nga natin sila gustong kausapin Senators Loren Legarda at Mark Villar. Pero hindi ito inilantad sa naunang pagtitipon ng grupo nitong nakaraang linggo. Base sa affidavit, naghatid daw ang ilan sa Maleta Boys ng 2 medium-sized maleta sa 40 Cambridge Street sa North Forbes Park. Pero binawi rin ito agad ng abogado nila kanina. Ang tangi lang daw nilang nakita ay ang boss nilang si dating Congressman Zaldico na pumasok sa property na iniuugnay kay Legarda. So ang maalala namin sa due respect, pasensya na sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa dito. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Zaldico. Pero nanindigan ang kampo ng 18 Maleta Boys na totoo ang paghatid ng umano'y 7 medium-sized maleta kay Villar noong 2022 sa bahay umano nito sa Portofino South sa Las Piñas. Tugon ni NBI Director Melvin Mati. Katulad nun, it's up to Mark Villar kung ano nang gagawin niya. Even if Mark Villar is part of the majority ni Cayetano, pinatawag ito ni Marcoleta, nasa kanya na yan ngayon para questionin etong credibility or nagsasabi ba ng totoo yung mga Marines. And sa totoo lang, kung ako si Erwin Tulfo, kung talagang wala akong natanggap na pera, yun yung unang-una kong gagawin. I will confront them and ask them questions na mag-aabsuelto sa akin. Opportunity na yun para kay Erwin Tulfo. Nung sinabi mo na nagdadala ka ng babae sa akin, nakita mo ba talaga na pumasok sa ko? Nung sinabi mo na binibigyan nilang ng tip yung hindi ko mapipili, sino nagbigay ng tip sa nakita mo? Ako? Ako mismo? Di ba? Doon mo malalaman yun. Pag sinabi nung 18 Marines, sir, hindi ikaw, yung assistant mo. So yung assistant ko nagbabayad. Baka siya yung nagbabayad, di ako. Di ba? Ito na yung pagkakataon Kaya nga ayaw ninyong tawagin ito. Kaya nga ayaw tawagin ito ni Ping Lacson. Kasi nga, yung mga taong pinoprotektahan niya, yun yung mga lalabas dito sa mga Marines. Ang masaklap nito, meron pa daw 14. May 14 pa na magsasalita at may mga dala-dala din yung 14 na yun na na mga ebidensya. Naku po. Kaya tarantan na sila. Kailangan talagang suriin kung wasto ang salaysay ng 18 Maleta Boys. Inconsistent talaga, di ba? Kasi hindi naman pwedeng magbago yung kwento mo mula simula. Dapat hanggang sa dulo, yun yung kwento. Hindi. Nag-iimbestiga ka, dapat wala kang Dapat kapag nag-iimbestiga, dapat wala kang kahit partial man lang na na parang tawag dito, yung solusyon sa utak mo o conviction, dapat impartial ka. At sinasabi mo na ganun ba? Kaya nga kailangan natin sila makausap. Kailangan natin yung mga affidavits nila, kailangan natin malaman kung totoo ba ito o hindi. And kung meron man silang mga accusations na ganun, I think ang dapat na nito, ang dapat pagtalunan na nila to sa korte. Ito yung affidavit nila, babasahin namin yung affidavit nila. Tapos mag-file kami ng kaso sa piskalya o kaya sa ombudsman o kung saan. Tapos doon na sila magsagutan. Kasi hindi ikaw bilang isang investigador, nandoon ka lang para mag-check ng mga nila. Para mag-check ng kanilang mga sinumpang salaysay, ano ba ito, accurate ba ito, meron ba silang enough evidence? O kung meron naman, then let the court decide. Hindi yung ikaw, hindi ka na mahuwis. Ka lang, director ka lang ng isang bureau. Hindi naman ikaw ang DOJ secretary para magsalita ng ganyan. Besides, ikaw lang ang nag-iisa bukod tangi na pinakapangit na NBI director na nuknukan ng EPAL at gusto laging nasa harap ng camera. Diyos mio naman. Gawin mo yung trabaho mo, mag-imbestiga. Hanggang doon lang, hindi nagbibigay ka ng mga suggestion, ng mga outcome ng iyong mga
decisions, verdict, kung gano'n. Hindi ka naman korte. Andiyan sila para matest yung affidavit nila kung stand the test na may nagtatanong na iba yung direksyon, di ba? Bagamat pinatawag ang grupo, pasado alas 12 ng tanghali, tinapos na agad ang consultative meeting na pinangunahan ni Tulfo dahil kailangang tutukan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao. Makakapag-antay naman ito, babalikan natin sila, imbitahan namin natin ulit sila. Balak daw ng Gatchalian Block na bumisita sa rehiyon. Corina, nag-propose ng agreement ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-share ng signing powers at administrative control over the Senate with SP or acting SP Win Gatchalian sa gitna yan ng leadership dispute. Yan ay para hindi raw maapektuhan ang operasyon ng Senado. Yeah, actually, ako hindi nga ako pabor dyan eh. Napakabait lang nito ni Alan Peter Cayetano. Tsaka dito mo makikita na si Alan Peter Cayetano, hindi siya sugapa sa kapangyarihan. It's just that siya ang hinalal ng majority ng mga senators and hindi pa nakakapaghalal yung kabila ng bagong Senate President dahil wala naman silang majority number. Sabi nga ni Cayetano rito, if tomorrow or if sa emergency session na sinasabi ninyo, makakuha kayo ng isa pa, maging 13 kayo, wala naman tayo magagawa but to go down eh. Regardless kung papaano nyo nakuha itong mga additional na mga tao na ito para bumoto sa inyo, labas na kami dun. Ayun ang proseso eh. Ligawan talaga yan eh. Takutan talaga yan eh. So kung matanggal ako bilang Senate President, that's it. Ganun lang talaga. Pero hindi ako bababa dito kasi nga hindi naman ako ibinoto para bumaba dito eh. Majority pa din ng mga senador noong ibinoto ko nung June 3. Pa rin, sila pa rin yung tama ba June 3 ba? Basta hindi June 3 pala yung sa kanila. Yung binoto si Alan Peter Cayetano, 14 yung bumoto sa kanya bilang Senate President eh. So kapag nakuha ninyo, bababa naman ako eh. Kung ako lang, hindi ako pabor eh. Kasi syempre, ina-assert mo na ikaw ang Senate President tapos may ikipag-term sharing ka. Wag na. Panindigan nyo na yan. Pilitin nyo yung iba pang mga kasamahan ko na sumapi sa inyo para maging 13 kayo. Until then, hindi ako bababa sa pagiging Senate President and I will perform my duty as Senate President. Ganun. I'm not in favor of this term sharing kasi wala din sa konstitusyon yan eh, yung term sharing eh. Or yung dalawa kayo na pipirma, parang lumalabas dalawa kayo na Senate President. Wala rin yan sa rules ng Senado eh. At maging ang paparating na impeachment trial ni VP Sara. Pero dahil ayaw umano ng kampo ni Gatchalian, nananatiling hati ang Senado. So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na Seeking the Truth. Committee de Absuelto, narinig ko na yan kay Trillanes ha. Pero ganoon naman talaga eh. Yung committee naman talaga ni Ping Lacson is Committee de Absuelto. Ito matindi. Hindi niya ina-absuelto pero hindi niya iniimbita. Therefore, hindi sila mababanggit sa sa transcript ng Senado. Hindi sila pwedeng kasuhan. Kailangan daw mabigyan ng pagkakataon ang 18 Maleta Boys para makapag-disclose pa umano ng mga ebidensya at kailangang pagdesisyonan ng taong bayan kung paano ang direksyong tatahakin ng flood control scandal. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Corina, sa ngayon, Ang hirap talagang kalaban ni Alan Peter Cayetano kasi meron siyang mga words na ginagamit na ang hirap lunukin kung matalino ka, mahirap talaga lunukin yun. Mantakin mo, the biggest cover-up hearing, cover-up meeting of our generation. Putyang ina. Yan yung mga matalinong ad hominem. Hindi katulad nila Tulfo na kung ano-ano mga pinagsasasabing salitang kalye. Hindi naman bagay sa kanila. hindi pa kinukumpirma ng kampo ni Gatchalian kung totoo nga na tumanggi sila doon sa ginawang offer or proposal nitong Cayetano Camp. Pero una nang sinabi ni Gatchalian kanina na bukas naman daw silang makipagtrabaho kanino man. Corina. Bukas sila magtrabaho kanino man pero hindi sila sumasang-ayon sa panukala ni Senador Alan Peter Cayetano sa pirmahan.
Corina, so far wala pang opisyal na tugon itong si Senator Win Gatchalian pagdating doon sa naging proposal dahil ang naitanong pa lang natin sa kanya kanina ay kung magkakaroon ba sila ng pagpupulong nitong Cayetano camp dahil nga sa ongoing leadership dispute. So far yan yung inaantay natin kung tuloy ba itong sinasabing agreement sa pagitan ng dalawang kampo at so far nanggagaling pa lang kasi kay Senator Alan Peter Cayetano yung sinasabi na tutol daw itong Gatchalian camp. Corina. So Hana, marami ang mga haka-haka na baka daw mayroon pang isa o dalawa pa natatalon mula sa Cayetano Block papunta ng Gatchalian Block. Solid pa ba itong grupo ni Senator Cayetano? Sino ang absent today? Corina, pagdating Tagal-tagal na sinasabi. Tagal-tagal na sinasabi ni Erwin Tulfo na may tatalon. Fake news peddler talaga. Wala naman tumalon. Walang hiya na yan. Oh, Diyos ko po. Oh, ito pa, ano pa yung masasabi nito ni ano? Ito, hindi, pakinggan natin yung sinasabi nito ni Rapi Tulfo. Oh, diyan sa mga 18 na maleta boys, basurero, kung ano man. Oh, ano masasabi mo, Rapi? Not to gate crush the live selling. Gate crush? Ano yan? May crush ka? Ganun. Type mo, gate crush. English pa kasi itong mga putang ina nito. Hindi na lang magsipag Tagalog itong mga baluktot ang dila na mga ito eh. Payabang din eh. Ganyan nyo ba? Para pagka ba ng bababae kayo ganyan, iniislang-islang nyo para ma-inlove sa inyo, ganun. Grabe si Iloy Bugris ha. Ang dami niyang mga pinapakitang mga picture. Iba-ibang babae kasama nito. Ano kayang pakiramdam, no? Ng mga anak niya, ng asawa niya, na putang ina kung kani-kanino. Kung kani-kaninong butas nagsususuot tong mamang to. Yan nga yung sinasabi ko eh. Oo, syempre, kapag ka ganun itsura, pag ganyan naman itsura ng mukha ng uuwian mo, putang ina, talagang ayaw mo na umuwi. Nag-asawa kasi ng mga swangit eh. Nag-asawa ng mga mukhang ng mga mukhang taga-bundok. Tapos putang ina nga, hanapin sa iba yung kaligayahan. O sige, ano masasabi? That happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi man po ako invited. Hindi ka pala invited, nagpunta ka. Nung nakaraan, invited kayo, hindi ka nagpunta. Tanga ka ba? Oh. Doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons. Kala ko ba, hindi hearing yan? Kala ko ba, consultative meeting yan? Mag-usap nga kayo magkapatid, wala pa kayong GC? Gulo ng mga utak nyo. Hearing, consultative meeting, ayusin mo muna kasi. Presented. Let me call on them 18 kargador. Regardless, kargador, maleta boys, marines, ex-marines, kung ano man. O, hindi yun ang focus ng taong bayan. Ang focus ng taong bayan, ano ba yung kanilang mga binabanggit or binibigkas? Wala naman sila dyan. Wala naman sila dyan. Tapos, sisirain mo yung credibility nila dyan. Anong tawag dyan? Backstabbing yan. O sana, meron kang reservation sa kanilang mga sinabi. Okay. Kung talagang seryoso ka at gusto mo silang kumprontahin, actually, marami akong mga katanungan sa kanilang mga testimonyang ibinigay. But I will reserve this kapag nandirito na sila. Because wala naman sila dito. Then sasabihin ko lahat ng ito. Anong ginagawa ko? O di nagpo-propaganda lang ako? Di naninira lang ako. Kasi wala naman yung mga tao para makasagot dito sa mga paratang ko. Anong tawag sa'yo? Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, anong tawag sa'yo? Bading na bading yung iyong galawan. O kung talagang meron kang question sa Maleta Boys na sinasabi mo, kargador, antayin mo na nandiyan sila bago mo banggitin lahat ng mga yan para masagot nila. Di ba? Hindi naman sila makakasagot. Tapos nagsasalita ka dyan. Ngayon sasabihin niyo, hindi rin naman sila nakasagot dun sa mga sinasabi ng 18 Marines. Kaya nga dapat magkaroon ng isa pang hearing na nandoon yung 18 Marines para lahat ng mga tanong ninyo, matanong ninyo. Dahil di naman takot yung mga tao. Sabi nga nung isang 18 Marines, actually meron nga kaming affidavit, hindi ko na nga tinitingnan to eh. Lahat ng mga inilagay ko dito, kaya kong sagutin kahit na wala itong affidavit na to kasi yun yung totoo eh. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, ikaw din naman yung bodyguard mo ngayon, di ba ganun din? Taga-bitbit ng bag mo, tapos taga-secure ng mga babae mo. Taga-secure ng area. Para wala makapag-video kapag nagpa-party-party ka.
Di ba? Di umano. Sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Oh, putsangin lang yan. Yun na yung argumento mo. Antakin mo, Rapi Tulfo, sa dinami-dami ng expose nila doon, yun ang concern mo, na tinawag silang 18 Marines. Ikaw ba bilang isang mambabatas? Ikaw ba bilang isang taga-gobyerno? Alam mo na maraming nanakaw sa bayang Pilipinas. Concerned ka pa ba kung ano suot nila? Concerned ka pa ba sa kung anong haircut nila? Concerned ka pa ba sa kung anong tawag sa boy band nila? Hindi, that's the list of our concern eh. Yung pangalan nila. Call them whatever you want. Whether they're Marines or not, these people were enlisted. These people underwent training. Itong mga tao na to ay tumanggap ng sweldo mula sa gobyerno bilang mga militar. Therefore, they're ex-military or ex-servicemen, sabihin na natin. O, wag nyo nang tawagin na ganun. Bakit tayo nakafocus doon? Dahil ba sa paggamit, masama bang gamitin yun? Bawal ba yun? Hindi naman bawal yun. Kayo nga, sinasabi nyo na sumbungan kayo ng taong bayan. Nagsusumbong yung taong bayan sa inyo ngayon. Hindi nyo naman pinapansin eh. Hindi na nga namin inaano yun eh. Mantakin mo, naging sumbungan kayo ng mga mag-aasawa na ng bababae, yung kanilang mga asawa, tapos kayo mga babaero. Hindi na nga namin masyado pinapansin yan eh. Pero kung ang concern mo is yung tawag sa kanila, putsang inang yan. Hindi yun ang hindi yun ang issue dito. Ang issue dito, meron silang pera-pera, mali-malitang perang idinideliver sa mga politiko. Putsang, hindi ba dapat doon tayo mag-focus? Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors. Oh, so ibig sabihin, discharged without honors, so ibig sabihin, dati. Ex. Oh, anong problema dun? And even if, let's say for example, hindi sila Marines, they're just normal people na ginawa silang bodyguard security. Yun naman ang punto rito. Are they really security detail of Zaldico? O meron silang mga pinakitang mga ID, meron silang mga pinakitang mga payslip siguro nila, sweldo nila, or whatever. O hindi ba, doon tayo dapat nakafocus? Are they really security detail of Zaldico? And are they really delivering money? Dapat nandoon tayo, hindi na sa mga pangalan. Wala na tayo dapat doon sa kung ano man ang tawag sa kanila, kung sino man sila. Superhero sila o hindi. Ang punto rito, dapat ang chinecheck ninyo, totoo bang mga bodyguard niya na to? Totoo bang mga naghahatid na malay-malitang pero ito? Totoo ba nakilala ito ni Mark Tiksay? Itong mga ito, mako-confirm ba ni Mark Tiksay na talagang tao to ni Zaldico? Or si Zaldico ba mako-confirm na mga tao niya ba talaga ito? Di ba dapat doon tayo nakafocus, hindi sa kung anong pangalan nila? Or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Even if, let's say for example, yung isa dyan, nambubugbog pa ng asawa. O yung isa dyan, dating adik. O yung presidente nga natin, sabi ng kapatid, adik eh. Pinagtitiwalaan mo pa rin eh. O kahit na yung iba dyan, dating tindero lang sa Quiapo, ng pampalaglag, yung Cytotec, ganyan. O, doon ba tayo dapat mag-focus? Di ba dapat mag-focus tayo doon sa mga sinusumbong nila? Tulad ng pagiging able o absent without leave. Siguro naman. Nag-awol lang, masamang tao na ba yan? Siguro naman to si Erwin Tulfo. Anak ng tinapay. Ganito ba talaga ang Rapi Tulfo in action, justice? Putsang inang yan. Judge of character yan yung sinasabi mo. Ngayon, if you want to ruin yung reputation nila, doon sa testimonya mo sila sirain. Ito yung testimonya nyo. O, yan yung i-scrutinize natin. Hindi yung ex-marine, AWOL, not even enlisted. Putsang inang yan. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. Bakit kung credible and reliable source,
Bakit sino yon yung Madriaga? Bakit yung Ramil Madriaga yung kriminal, yung kidnapper, convicted pa? Tapos ngayon meron pang nakabinbin na kaso. Kung ano yung kaso niya noon, yun pa rin yung kaso niya. Bakit siya pinakikinggan ninyo patungkol doon sa mga di umanong pera binibigay sa Duterte, pera ni Inday Sara na siya daw ang bagman, ganto ganyan. Bakit siya pinakikinggan nyo tapos itong mga to hindi? Dahil lang naawol sila bilang dating mga nasa military? Practice what you preach. Dapat kung binabatikos nyo ito, binabatikos nyo rin yung iba. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. God damn, putang inan yan. Kano yarn? Wannabe, no? Putang inan tong tao na ito, nakakadiri, no? Nakakadiri. Alam mo, ang dami namang mga matatalino dyan. Si Alan Peter Cayetano nga, Amerikana pa yung nanay niyan. Hindi naman God damn. Rapper ka? Hip-hop yarn? Ang tinapay, napaka-wannabe na itong mga Tulpo brothers na ito, piling maging Amerikano, tinan mo mga itsura, mga mukhang naluging Hapon. Ang inan tong mga to. Kaya yabang ang putya. Si Alan Peter, half American. Tawag dito, yung kapatid niya, si Pia Cayetano, half American. Yung mga bilyar, putangin ng, ultra billionaire. Ang dami pa dyan mga abogado. Mga Inglesero. Nakikita ba uma-accent na ganyan? God damn. Ang inan yan. Nakakadiri ang putya. Buti sana kung bagits, hindi. Putang nakita mo, mukhang manyakis. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya. Yung iba dyan, 9 years. Hindi nila sinabi na sa 9 years na yon nagbibitbit sila ng perang maleta. 9 years na silang security detail. 2022 man lang si Zaldico na naging Appropriations Committee Chairman. 2022 lang. So, nagbibitbit sila ng maleta sa loob lang ng 2022, 2023, 2024 hanggang 2025. Doon lang sila nagbitbit ng maleta. Kasi doon lang naman naging Appropriations Committee Chairman si Zaldico, tapos doon lang naman naging itong si Speaker Romualdez, doon lang naman siya naging speaker. So hindi nila sinabi, hindi sinabi nitong mga Marines na ito na 9 years kaming nagdi-deliver ng pera sa mga tao na ito. Wala silang sinabing ganun. Do not put words in their mouth. Ang sinabi nila, during this time, 2022, 2023, 2024, 2025, during those times, nag-deliver kami ng pera. Inutusan kami ng amo namin na mag-deliver ng pera. Ngayon, sinabi ninyo, si Zaldico ang mastermind, hindi si Romualdez. Tao sila ni Zaldico. 'Di ba? Yung sinabi niyo na si Zaldico ang mastermind, itong mga ito ang makapagpapatunay na talagang si Zaldico ang mastermind dahil si Zaldico ang nagdi-distribute ng pera. Hindi ba kayo masaya dun? Na finally, yung ating haka-haka na si Zaldico ang may-ari nitong iskandalo na ito, ay finally, because of these people, mapuprove na natin talaga na si Zaldico ang totoong magnanakaw. Ang problema kasi, dinadamay ni Zaldico si Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Kaya, putsang ina, kung anong klaseng cover up na naman ang ginagawa ninyo. Fake news eh. At ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Naninira ng buhay ng inosenteng tao. Paano mo nalaman na inosente? Malalaman mo palang na inosente sila kapag sinabi na ng proper forum, let's say korte, ombudsman, or whatever, na hindi totoo yung paratang sa kanila. Pero sa ngayon, na mayroong akusasyon sa kanila, bagamat inosente pa rin naman sila dahil presumption of innocence, dapat hindi ikaw ang nagsasabi niya na inosente sila.
O para mapatunayan na talagang inosente sila, these people na inaakusahan has to confront itong mga nag-aakusa sa kanila. And demand for evidence na talagang ginawa nila tong krimen na pinapasa sa kanila. Kasi the burden of proof, nandiyan yan sa nag-aakusa. So itong mga nag-aakusa na to, they have to prove na talagang nagatid sila ng babae kay Tulfo, nagatid sila ng pera kay Trillanes, kay De Lima. They have to show proof. And I believe these people, meron silang proof. Ang tanong, tatanggapin nyo ba yung prueba nila o hindi? Kasi nakafocus lang kayo doon sa kanilang credibility. Importante yung credibility sa mga ganitong mga whistleblowers. Pero kung ang credibility mo, halimbawa kidnapper ka, holdupper ka, mamamatay tao ka, katulad ni Madriaga, yan, yan. Walang credibility talaga yan. Halimbawa, yung mga nagsasabi na si Bantag ang pumatay kay ganito. Tapos ang nagsasabi, mga kriminal, mga taga-bilibid. Ayan, walang mga credibility yan. Pero kung ito, 18 Marines, hindi naman nila tinatanggi na naawol sila. Di naman nila dininay yun. Sinabi naman nila na naawol kami. Na hindi na kami bumalik sa serbisyo. Inamin naman nila yun. Hindi naman nila sinabi na kami ang pinakamaganda ang record ng mga Marines. Wala naman silang claim na ganun, Rapi Tulfo. Aminado naman sila. Lahat naman nung sinasabi mo na yan, inamin naman nila. Some of us are hindi Marines, some of us are reservist lang, some of us may kaso pa nga ako. Sabi nung isa, na-dismiss na. Some of us are dishonorably discharged. Ito yung reason ba't ako na-discharge. Sinasabi naman nila. So, wala silang pagsisinungaling doon. Before mo pang sabihin yan, in-expose na rin nila yung mga sarili nila. Tinawag lang sila na 18 ex-Marines kasi nga, ex-Marines sila. Regardless kung AWOL sila, regardless kung sila ay dishonorably discharged, ex-Marines is ex-Marines. Tanga, yun lang, di mo pa maintindihan. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio. Gago. Hindi naman pag sinabi mong bayani, itatabi mo na kay Jose Rizal eh. Bobo ka ba? Ang tawag nga sa mga OFW, bagong bayani pero inaabuso nyo eh. Yung ba mga OFW, itinabi mo ba kay yan? Itinabi mo ba kay Jose Rizal yan? Puros kasi kayo mga Puros kasi kayo mga testimonials, puros kayo mga kaartihan, kaek-ekan, imbis na sana itakil natin yung mga issues na dinadala ng 18 Marines yan, putang ina. Puros pagtatakip ang ginagawa ninyo eh. At mga dakila nating OFWs. So yung OFW, bayani. So yung OFW, itatabi natin kay Jose Rizal. Yan. Sila itatabi ron. Ayaw naman nilang katabi yun. Walang hiya ka talaga. Talaga mga Tulfo, mga salot kayo sa lipunan. Walang hiya. Kung nagustuhan mo tong video na to, i-like, i-share mo. At mag-follow ka, ha? Hanggang dito lang muna tayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Marami pa tayong mga pag-uusapan, ha? Mahaba na ito. Siguro naman, masusulit nyo na itong kakupalan ni Boss Dada. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta
Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa